Una po sa ating mga balita, aprobado na sa Bicameral Conference Committee ang pambansang budget para po sa taong 2014. Ito po ay nagkakahalaga ng mahigit 2.2 trilyong piso. Kabilang po sa nasabing budget ang alokasyon para sa rehabilitasyon at reconstruction ng mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Ang buong ulat mula po sa aming kasamang si Bianca Piedad, mag-uulat ng live mula sa Senado. Bianca, magandang hapon sa iyo dyan. Magandang hapon, Kirby. Wala pa nga isang oras tumagal ang pagpasa ng Bicameral Conference Committee sa panukalang 2,264,700,000,000 pesos na panukalang budget para sa susunod na taon. Mas mababa ito ng 3.2 billion kumpara sa naunang panukalang pambansang budget na 2.268 trillion pesos. Kasama naman sa naaprobahang budget ang 100 billion pesos Rehabilitation at Reconstruction Program Fund para sa pagsasaayos sa mga lugar na nasira ng iba't ibang kalamidad na pumasok sa bansa gaya ng Bagyong Yolanda, Zamboanga Siege at Bohol Quake. 20% ng nasabing gagaling sa unprogrammed funds o ang kinikita ng gobyerno mula sa mga ibinabayad na buwis at 80% naman ay magmumula sa unprogrammed funds na galing sa savings at borrowings ng pamahalaan. Sinabi nga ni Senate Finance Committee Chair Francis Escudero na na-reconcile na ang magkakasulungat na probisyon sa pag-uusap ng Technical Working Group ng parehong kapulungan sa nakaraang mga linggo. Nag-meeting na yung technical staff, nag-reconcile sila ng amounts for the past several weeks. Para makonsulta at maalam kung ano yung mga underpinnings nun. Maraming amendments ang inatras na ng House at gayon din sa Senado. At yung konsultasyon nagbunga para mas mabilis mapasa yung budget sa Bicameral Conference Committee. Nilinaw naman ni Escudero na walang mga insersyon na naganap sa pagsasagawa nito lalo na't inilatag naman lahat na magkakaibang amyenda at mga idinagdag na special provisions sa televised bicameral conference para sa 2014 national budget. Ayon pa kay Escudero, ang pinagkaiba lang ng bersyon ng Kamara at Senado ay nasa halaga ng panukalang budget dahil bumaba ito ng mahigit 3 bilyong piso matapos ibawas ang Priority Development Assistance Fund o PDAF ng Office of the Vice President at 15 senador. Wala naman aniyang bago sa itinakdang special provisions para sa paggastos ng naturang budget sa susunod na taon, gaya ng pagbuo sa Quick Response Fund o QRF ng Department of Science and Technology at Department of Transportation and Communications. Kinondisyon namin yung 80 billion sa program fund sa submission sa amin ng rehabilitation plan. Hindi pwedeng walang direksyon yon. Yung 20 billion in-identify na namin sa budget, yung mga departamento at kung magkano ilalagay sa kada departamento, kabilang na siyempre yung line agencies like DSWD, DOTC, DPWH, DOH, at may allocation din para sa mga SUCs o State Universities and Colleges at LGUs para mag-implement din sila ng rehab projects nila. Kinakailangan din na magsumite ng report ang bawat ahensya ng gobyerno kung saan at paano ginamit ang kaukulang pondo. Ito ay upang tiyakin na mapupunta sa tama at tunay na pinaglaan ng programa at proyekto ang pondo. Ito ang unang pagkakataon na binuksan sa publiko ang BICAM ng pambansang budget at ito rin ang unang pagkakataon na inilagay sa special provision na ipapataw ang pinakamataas na parusa sa ilalim ng batas sa sinumang lalabag sa wastong paggamit ng pondo ng gobyerno. Inaasahan naman na mararatipik na pagkasundo ang 2014 national budget mamayang hapon o pinakalites na ang bukas. Mula dito sa Senado, Bianca Piedad para sa Telebisyon ng Bayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Bianca Piedad.